si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aquarius! Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. At as usual, Aquarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Aquarius? So alamin natin ang anong kaganapan sa buhay mo. At Aquarius, ikaw nang mag-adjust sa age mo, sa gender mo, at kung ano mang relasyon ang meron kayo, kung mag-boyfriend, girlfriend, or mag-asawa, or baka magka-live-in partner lang. Okay? Nagtasi ka ng mga baraha sa'yo. Ang bilis. Okay? At Aquarius, maraming salamat nga pala sa mga nag-request ng Akashic reading at personal reading, tarot reading, power stone bracelet. Pasensya na ha, konti lang po kasi ang ginagawa kong power stone bracelet. At ang sabi ko po sa inyo, mag-request lang po kayo at kung ano po ang gusto nyong klaseng bato. Okay? And 4 set po yan, isang power stone bracelet at saka meron pong aroma oil na kasama po yan. Hindi lang po ako nagtitinda ng bracelet. 4 set po siya at meron ding nakalakip na balat ng ahas na yun, lahat po yun may orasyon. Okay? At kung hindi ka naniniwala, then wag mo na lang sayangin ang pera mo. Okay? Kasi ang kailangan dyan, meron kang paniniwala. Ganon din kay Hesukristo. Kung naniniwala kay Hesukristo, kung naniniwala ka sa universe, ganon din. At kung naniniwala ka sa manifestation mo, sa affirmation mo, makakatamo ka rin. Kaya, depende yan, kasi yung paniniwala mo, yan ang vibration mo, yan ang mindset mo. Kaya kung ang mindset mo, or ang energy mo mababa, wala rin mangyayari. Sasayangin mo lang, So, ganun yan ha, Aquarius. Kaganapan sa buhay ni Aquarius. Oops. Courage, thoughtfulness, wisdom. Meron na tayong tatlong, nakita nyo na yan ha. Wala siyang angel number. Wisdom, purple iris, common pop. And then thoughtfulness, cow sleep, duke to burgundy. Courage, mullen purple, shot copper. Parehong may purple mukhang upset ka dito. Mukhang upset ang nakakita ko sa'yo. Kaya sinasabi sa'yo dito, kailangan mo ng lakas ng loob, kailangan mo ng kamalayan, kaalaman. Mukhang meron kang pinagdadaanan, Tingin ko sa'yo, Aquarius, matagal na kayo ng person mo. Hindi ko alam kung ilang taon, ilang buwan, pero malamang yung iba sa inyo, matagal na kayo magkasama nito. Matagal na kayong merong pangarap. Baka siguro during na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, nangarap kayo, or sa simula pa ng inyong samahan, ng inyong relasyon, meron na kayong goals, meron na kayong ideal life, na mukhang meron kayong dreams. Ikaw, o maaaring ikaw lang, or pareho kayo ng person mo, meron kayong dreams na hanggang ngayon, masasabi kong never nyo pang natamo, never nyo pang napasa kamay, pero nangarap kayo. Nangarap kayo na maaaring yung iba sa inyo napasa kamay nyo, pero never na tumagal, never na natamo, baka business, or baka baby, bahay, kotse, hindi ko alam. Pero mukhang before, napasa kamay nyo to napasain nyo to, and then napakawalan nyo. Hindi nyo ito napanghawakan. Kumbaga, nag-bloom pero hindi totally lahat. Kung makikita mo yung bulaklak, di ba? Ilang piraso lang ang nag-bloom. Yung iba nakasarado pa, hindi pa bumubuka. Kaya, eto rin, ganito rin, Kaya tsaka mukhang malayo yung niya, So, yung iba sa inyo, malamang na natamo nyo na to, pero hindi nyo napanghawakan. Matagal nyo nang pinangarap, tapos,
napakawalan niyo 'to, eh. Tulad ng sabi ko ano, baka business, nakapagtayo kayo siguro ng business pero nalugi agad or nakabili kayo ng bahay pero nabitawan niyo naman sa kung anong kadahilanan, hindi niyo na-maintain or hindi lahat ano, kayo na bahalang mamili or kung ano man ang ano, meron kayo na bahalang mag-isip, mag-ano, mag-adjust. Baka yung iba sa inyo, baby, ano, tingin ko nagkaroon kayo ng baby, baka ah, nakunan, ilang beses na siguro nakunan or yung person mo sa kung ano mang kadahilanan, yung mga dreams niyo, nakuha niyo yun, eh, natamo niyo. Hindi niyo nga lang siguro na-maintain, hindi niyo siguro nanamnam ng husto. Bakit? Bakit? Alamin natin yan mamaya sa ating baraha, ano? Pero pagpapatuloy ko lang ang mensahe nitong mga barahang 'to. Pero alamin natin. Pero alam mo Aquarius ano, ang nakikita ko na elementong kasi kulay blue or parang tubig ang nakakita ko dito, eh. Ang tubig 'di ba parang kulay ocean blue, yung ganyan. So masasabi ko dahil ang pumapalibot nga dito, eh, tubig, kaya elemento ng tubig ang pumapalibot sa inyo sa mga panahon na ito. Kaya kasi ang tubig hindi nahahawakan, 'di ba? Luma lumalabas 'yan, eh. Dito lang 'yan, konti lang, eh. Kung gaano kalaki ang palad mo, diyan mo lang 'yan lang ang maaano mo, maiipon mo. Kaya masasabi ko yung tubig dumaloy, hindi mo mahahawakan 'yan, dadaloy at dadaloy 'yan. Kaya yung natira lang, yung kakarampot lang ang meron kayo. Maaring pag-asa, maaring pera, ano, maaaring yung iba sa inyo, hindi mo namamalayan, ikaw at ang person mo, meron kayong mga pag-aalala dahil sa mga kung anong kaganapan na nangyari sa inyo. Pag-aalala, kinakatakutan, or baka naman meron kayong isang kaganapan, isang sitwasyon, or kung ano man yon na pinagkakaiwas-iwasan nyo. Kuha tayo ng iba pong barahan. Or baka yung iba sa inyo, napanatili nyo yung instead na good situation, napanatili nyo yung bad situation. Alam mo yun? Bigyan lang kita ng example na sinasabi ko. For example, ilang beses ka nang nakunan, ikaw, Aquarius, or baka yung karelasyon mo. Hindi ko alam kung anong gender mo ha. Ngayon, so, bad situation yan, di ba? Ilang beses na eh. Baka first time or second time mo na ngayon. Ngayon, baka yung iba sa inyo sa business, naloko, na 1 to 3. Ano? Kumbaga, yun at yun din yung bad situation. Mas napanatili nyo yung ganong klaseng bad situation, parang ilang beses na nangyari. Wala ka pa natutunan? Yung parang ganon, alam mo yun? Baka ikaw mismo Aquarius or ang person mo. Well, anyway, alamin pa natin. Ano. Diyan pa lang eh, meron ng mensahe ang baraha, pero para mas may makita ka. Maring ikaw at ang person mo, no? Meron kayong, ito pala, dalawa pala to. Meron kayong, nasa estado kayo ng pagkalito. Tungkol sa kung anong landas ang dapat niyong tahakin. Malamang na meron ng kaganapan sa inyo, tapos, ano ba ang susunod na next step na gagawin namin. At malamang doon kayo nakakaramdam ng pagkalito. Open natin to ha. Oh, courage, energy, angel number 1, and then teacher, people, angel number 4, 5, transformation, increase, cycle, increase, increase talaga, present power, and great achievement. Oh, ang galing ng baraha mo. 1, 2, 3,
Pero dalawa ang 1 mo dito, angel number 11. Tapos 4, 5, 2, 3. Okay, aayusin ko sana pero sabi ng gabay ko hindi na raw, ganito na lang daw. Okay. So, pagkalito bigyan lang kita ng example, sabi ko pagkalito ano. So, nalilito ka dito, maaaring ikaw, Aquarius, ang nalilito or ang person mo. Pero dahil nga na-maintain nyo kasi yung bad situation na yon, ang ngayon, nag-isip kayo kung ano ng next step dito. For example, katulad na sabi ko kanina, baka yung iba sa inyo baby, ano? Kaya business, negosyo. Alam mo, kaya pala meron kang 1, 2, 3. Hindi ko alam kung ilang beses ka na nakunan. 3 beses na? 1, 2, 3, or baka isang beses lang. Pero nung second time, dapat sa first time nyo pa lang, meron na kayong natutunan doon. Ano? Halimbawa, first time, unang pagbubuntis mo, nagdadalang tao ka, hindi 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 maselan ka. Hindi kumapit yung bata or kung anong ewan. Ngayon, dapat sa way na yan, nag-isip ka na doon dapat eh. Ano? Or binago mo ang iyong lifestyle. Kasi dapat sa first na pagkakamali pa lang, alamin mo kung ano ang hindi nakabuti, bakit ka nalaglagan, hindi ka na nagdalang tao. Okay? Pero dito, 1, 2, 3. Obvious naman, ano? Baka siguro sa inyo, pangatlong beses mo na to, nakuhanan ka. Ayan, no? 1, 2, 3. Maring hindi lahat sa inyo maka-resonate dito, lalo na kung ikaw ang Aquarius na lalaki, talagang hindi ka makaka-resonate. So, sorry ha. Dahil hindi to reading para sa isang Aquarius lang. So, general to, kaya kung sa tingin mo hindi ikaw to, di hindi ikaw to. So, eto ang nakikita ko. Dapat, especially kung 3 beses ka na nakunan dito, dapat meron ka ng, sa pangalawang beses pa lang, meron ka ng natutunan doon. Meron ka ng pag-iingat na ginawa. Or kung yung iba sa inyo business, ganun din. Ilang beses ka na bang naloko sa business mo? 3 beses na? Dapat sa una, sa pangalawa, dapat meron ka ng reflection na nagawa dyan, realization. At meron ka na nadiskubre. Pero wala pa rin. So, pangatlo, ayun ka rin, naloko ka na naman. So, dito ang sinasabi ng baraha, na andun ka, parang na-stuck ka, or kayo, sa bad situation. Kasi, bakit? Tingin ko dumating ka sa point ng kalituhan at kadalasan nagmumula ito sa hindi pag-alam kung ano ang pinaka-mainam para sa iyo. Akala mo siguro natural, meron kang ganong or sa person mo, sa inyo ng person mo, or kung anong pinaka magiging outcome, kung ano ang magaganap sa huli, hindi na siguro kayo nag-isip. Hindi kayo masyado nagplano siguro dito. Pero Aquarius, in some point, nakikita ko sa energy mo ang pagsisisi dito. Nagsisisi ka. Kasi syempre nga, akala mo meron ka ng great achievement. And then akala mo, eto na. Kaya meron kang pagsisisi, pag-aalala, at dahil sa hindi mo na ibigay sa person mo ang dapat na ibigay mo sa kanya, para siguro yun ang regalo mo sa kanya, or meron kang expectation na matutuwa siya, or pareho kayong dalawa na matutuwa. Na tingin ko, in some point, nakaramdam ka rin ng guilt. Pero, ano ba ang guilt na yan? Ano ba ang pinaka punot dulo niyan? Bakit napunta ka sa ganyang klaseng sitwasyon? Sa ganyang klaseng buhay? Or bakit nauwi kayo sa ganyang klaseng kaganapan? Ano? Malamang na ilang beses ka nang nag-attempt, always walang resulta, walang pagbabagong naganap, walang outcome na tulad ng inaasahan mo or ninyong dalawa. Naging excited ka, naging excited kayo, naging maaasahin, na akala nyo meron na kayong great achievement pero nawala na parang bula. Kaya ngayon, malamang na gusto mong palayain ng person mo, bitawan, bigyan ng laya, or kung ano man yun, parang masakit man para sa'yo, pero parang ang naiisip mo, makipaghiwalay na lang, or
baliwalain na lang or tapusin na lang ang samahan, kung ano man yung ang connection ng meron kayo dito. Alam mo, Aquarius, tingin ko sa'yo, hindi mo mahanap sa iyong sarili. Para sa'yo siguro, nawala yung layunin mo. Lakas ng loob. Tingin ko rin sa'yo na wala na yung kalinawan mo, walang malinaw na layunin sa buhay mo. After ng mga kaganapan na nangyari sa inyo. Kasi malamang na before, nagkaroon kayo talaga ng full expectation. Parang automatically, kasi dito kasalan, dito nag-ano na, eto na, madadagdagan ang pamilya. Or eto na, pumasok na ng business, ganyan, tapos eto na, dadami na ang pera, yayaman na kami. Merong ganong klaseng expectation kayo. Pero wala eh. Nawala na yung ganong klaseng expectation, nawala na yung ganong klaseng pangarap, nawala na yung clarity. At tingin ko, iniisip mo, parang sa bandang huli, susunod ka na lang sa kapalaran, sa daloy ng buhay, or sa ibibigay ng tadhana, ibabato ng universe, ihahatid sa ng tadhana. Kaya masasabi ko, yung iba sa inyo, huminto yung happiness and joy, yung pleasure ng buhay. Tingin ko sa inyo, no, yung iba, still yung mabigat ang nakapatong sa katawan nyo, nakabalot sa katawan nyo. Parang tayo ng baraha dito. Ayan. Pero ang soul mo, hindi tumitigil sa pag-desire. May nalaglag na. Yan to. Ang soul mo hindi tumitigil sa pag-desire dito. Gusto ng soul mo, continue siya. Fly away. Fly away siya rito. Justice. Take the time to review the details carefully. You will win the end. Fair and objective decision. Then 3 of winter. Reach out to others, comfort and love. You will grow stronger. The situation, sadness that will heal time. 5 of winter. Away from this honest person. And then 8 of spring. Ito meron din tayo number 8. And then King of Summer and Prince of Summer. Ang soul mo, no, gustong hanapin ng soul mo yung natitirang possibility. Maring possibility sa inyong relasyon, possibility sa dreams mo, possibility sa sarili mong kapalaran, tadhana. Pero meron siyang, yung soul mo hindi nag-give up dito. Para sa soul mo, kung ano man ang mga binuo mo sa nakalipas na buhay mo, nakalipas na panahon, taon, hindi ko alam kung ilang buwan, ilang taon, ayaw ng soul mo na makaramdam ka ng takot. Okay? Malamang wala kang alam dyan, Aquarius. Pero ang sinasabi ko, in a soul level. Well, okay, kung hindi mo naintindihan. At kung gusto mo ng personal reading, mas kaya kong kausapin ang kaluluwa mo kesa sa barahan to. General lang to. Okay? Entertainment purposes lang to. Pero kung personal reading to, mas confident akong basahin ang enerhiya mo. Kasi Aquarius, kahit ano pa ang maranasan mo sa personal life, love life, career, lahat, ano man yan, yung karanasan yung karanasan mo, alam mo kasi, nasabi ko nga soul, nagsabi na ako sa inyo na soul. Alam mo, Aquarius, hindi tayo, or hindi ka nandito, or tayo, hindi tayo nandito para mag-business, magpayaman, or gumawa ng isang pamilya lang or kung ano.
Well, kasama na yan kasi. Experience natin yan lahat. Magkaanak, mag-asawa, magkaroon ng karelasyon, makasal, kung ano man ang buhay kaganapan ang nais mo. Well, oo, kasama yan. Pero ang unang kadahilanan kung bakit ikaw at ako, tayo, nandito, is to honor God, to know God, and to share the benefits of these experiences with others. Sa kung sino yung naging karelasyon mo, kung sino yung naging nanay, tatay mo, kapatid mo, masayang kaganapan man o hindi. Lahat yan karanasan. At yan ang bibit-bitin ng ating soul. Alam mo, Aquarius, hindi ka pa patay. Hindi pa ako patay. Pero ako, psychic medium, may kakayahan akong kausapin ang soul mo. Soul to soul level yan. Okay? Alam niyo yung pelikula ni Bruce Willis na Sixth Sense? So ang Sixth Sense kasi ay pang-amoy, pandinig, mata natin, di ba? So 5 tapos hanggang 6, that's my third eye. Actually, after nito Aquarius, panoorin mo ang malaking differences ng third eye at ng may taong may spiritual eye. Kasi ang mga taong may spiritual eye ay mga matataas ang vibration frequency, which is my discernment ang kanilang third eye. Which is hindi ko sinasabing third eye dahil sinasabi ko spiritual eye. Kasi ang mga taong may mga third eye, hindi pa nila nahihil ang kanilang inner child, ang kanilang mga trauma, which is, yun ang kailangan mong mahil. Okay, malamang ng iba sa inyo Aquarius, mga chosen one kayo, or starseed, light worker din kayo, na hindi nyo lang alam. Okay, kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, malamang na isa yang awakening, tapos hindi mo lang namamalayan. Well, anyway, continue tayo sa ating reading, So, katulad na sabi ko, na andito tayo to experience and mag-share sa sari-saring tao na nakakasalimuhan natin. So, hindi ka na andito para magpayaman or hindi ka na andito para magmukmuk. Which is, kung bawa, nalugi ka, nakunang ka, kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, na-depress ka. Then, bumangon ka ulit. Kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob. And huwag mo masyadong dibdibin kasi that is only an experience. Okay? So, ganun yun. And tingin ko sa'yo, yung takot ka, meron ka kasing takot din na mawala ang person mo. Siguro iniisip mo kung paano ka na lang kapag na wala na itong person mo, tinalikuran ka niya, iniwang ka niya, o ano man, malamang na meron kang nararamdaman ng ganong klaseng takot. O kung ano ba ang pinahahalagahan ng person mo, kung ano ba ang kinakatakutan niya, malamang na wala ka ring alam. Para siguro sa'yo, Aquarius, napakahirap na talikuran yung nabuo niyong samahan dito ng person mo. Parang eto na meron na kayong pinagsamahan. Parang sayang naman, di ba? Nabuo niyo na. Meron kang ganong klaseng, baka iba sa inyo, pamilya ang nabuo niyo dito. Or negosyo niyo na hindi niyo talaga kayang matalikuran kahit na sa kabila ng kung ano may kaganapan ng meron kayo. Kasi kasama na doon ng oras, emosyon, at lakas na inilaan mo rin. Lakas na inilaan nyo sa ibang tao. Malamang na ito ang pinag-iisipan mo, Aquarius. So, kung ano man ang takot na nararamdaman mo, Aquarius, malamang dahil sa hindi mo na maintain kung ano man yung napasa kamay mo na hindi mo na maintain, hindi mo nakuha, hindi mo na achieve. Dahil para sa'yo, yun ang pinaka-great achievement mo. Bakit mo nga ba hindi na-achieve yun? Ano ba ang gustong iparating sa'yo ng High Priestess? Oo nga. Meron pa tayo. The Emperor na reverse.
Okay, so pareho silang reverse. Nagtatalo dito ang the Devil. The Devil, tatlong major arcana to. Tatlong major arcana ang lumalabas sa'yo dito. Okay. Nine of Cups. Ala. Judgment. O apat na. Apat na ang major arcana mo. And then Nine of Cups. Okay. Masasabi ko dito sa'yo, una, sinasabi ng baraha, hindi mo kasi pinaglaanan ng tamang panahon. Okay? So, ikaw na nakakaalam yan, kung anong pinagdaanan mo dito, kayo, ng person mo, Aquarius. So, sinasabi ng baraha, hindi mo pinaglaanan ng tamang panahon. Hindi mo pinag-aralan ang sarili mong kakayahan, ang kaganapan ng sitwasyon, kung ano man ang pinasukan mo. Lalo na kung ikaw ang Aquarius na, for example, katulad sabi ko kanina, baka maselan ka sa pagdadalang tao or sa business naman, wala kang sapat na kaalaman, wala kang sapat na knowledge at wisdom. Asan na yung wisdom natin? Ayun, wisdom. Dalawa na yung courage mo eh. Well, siguro yung iba sa inyo, meron lang kayong lakas ng loob. Pero yung kaalaman, wala. Kaya, yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Wala ka kasing sapat na kaalaman. Pero dahil nga siguro dahil sa may pera ka, may malakas kang loob, pasok ka na lang ng pasok. Pero hindi rin dapat na ginawa mo. Dapat mas pinag-aralan mo, mas kinilala mo ang katawan mo, ang sitwasyon, ang kaganapan, ang papasukan mo. Pero hindi mo nagawa yun. Then kung ilang beses nang naulit yung mga failure mo, kahit once or twice man lang, dapat naging aware ka na dun. Pero ang akala mo siguro kasi, normal lang yun, ganun, ganyan. Mga bagay-bagay na, pero no, hindi normal yun. Nagkakamali ka. Yes, oo, maaari sa business, may time talaga na, syempre, bago ka kumita, aabutin pa ng 3 years. Kailangan mo tingnan muna ng 3 years. Ngayon, depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo. Pero kung sa pangangatawan mo naman, kailangan mo rin suriin ang katawan mo. Kung may manok dito ito itlog So, ganun din. So, akala mo siguro normal lang ang daloy. Yung kapatid ko kasi kinasal na, nag-asawa, nagka-baby, ganyan. Akala mo siguro yung pattern na yon pareho din. Yung pattern ng ibang tao, na yung majority kasi sa mundo natin, ganun. So, merong pattern yan. Merong structure na akala mo siguro ganun din ang daloy ng sayo. Kanya-kanya tayong role dito sa mundong ito. Meron tayong kanya-kanyang papel na sa simula pa lang meron na tayong istorya. Meron na tayong role. Ngayon, malamang ang role mo, yun, ang hindi magkaanak. Or baka naman kasi may free will din tayo. So, before pa yan, meron kang ginawa kaya hindi ka naging masela ng katawan mo. Or meron kang padalos-dalos na ginawa kaya kailangan talaga dito ng wisdom, kaalaman, sapat na kaalaman. Okay? So, yan ang nakakita ko sa'yo. Kaya kung anong iniisip mo na normal, hindi normal para sa'yo yun. Nagkakamali ka. Dahil may kanya-kanya tayong swerte, may kanya-kanya tayong soul contract, role sa mundong ito, nakakala mo siguro dahil yung ibang tao, majority sa mga tao, pare-pareho ang buhay. Nakakala mo rin, ganun din. Ganun din ang daloy ng buhay mo. Na which is tingin ko nagkakamali ka. At kung inaakala mo, Aquarius, na matatamo mo ang lahat ng nais mo, mukhang mahihirapan ka. Mari siguro may pera ka, pero hindi mo matatamo ang baby. May baby ka, pero hindi mo matatamo ang pera. Lalo na kung ikaw Aquarius na nagtagumpay sa career, masasabi ko na yes, may pera ka. Pero in other side naman ng mo, wala kang anak. Or hindi kayo magkakaroon ng anak. Or malamang na may pera ka, pero itong person mo, kakalas sa'yo. May kung anong ganyan kayong sitwasyon na mangyayari. So, malamang ikaw ang great achievement mo, yung parang both magkaroon ng maraming pera, maging ma-achieve mo yun, kung ano man yan, kasi increase, maging mayaman, mag-transform sa may kotse, may bahay, may ganon, may baby, parang happy,
tapos marami kang pumapasok na pera, parang perfect life na kahit sino naman, yan ang dream, ano. Pero mukhang hindi mo namamalayan yung pagiging, let's say, yung iba sa inyo Aquarius, siguro talagang na-achieve mo yan kasi great achieve and present power. So, meron ka sigurong pera. Pero, sa kabila niya, nagkaroon naman ng side effect. May pera ka nga, pero dahil sa overwork ka, wala yung katawan mo. Kaya siguro hindi ka nakapagdalang tao, maselan ka magbuntis. Or kung ano mang kadahilanan na, ewan, kung anong sitwasyon ng meron kayo. Pero yun lang sinasabi ko, kayo nang bahalang mag-adjust dyan, ano? Makuha lang ako ng baraha dito. So, alamin natin ang energy ng person mo. Kung ano naman ang nararamdaman ng person mo sa ganyang kaganapan na meron kayo. Alamin natin. Energy ng person mo. Sino ba tong person mong ito? Umikot yung baraha. Talagang dito siya pumunta. Ayan. Oh, baliktad siya. Trust your own understanding, 32. Seek beauty, angel number 44. Plus 4, 8, 9. Empowerment, contemplation, 12. Expansion. Alam mo itong person mo, para sa kanya, mas swerte siya at nakilala ka niya. At tingin ko maswerte ka rin dahil nakilala mo tong person na to. Hindi lang kayong dalawa. Yung parang pati yung family mo natutuwa siguro. Etong karelasyon ni Aquarius, maswerte siya, talaga nababagay sa kanya or ganyan. Malamang na parang para sa family mo, best itong person na to. And then itong person mo rin, the same din. Malamang yung family niya, at si Aquarius, okay na yan, best na yan para sa'yo, sa person mo, no? Pero itong person mo, oo, napaka-ano niya, no? May pagmamahal siya sa'yo. May pagmamahal at para din sa kanya talagang maswerte siya sa'yo. Pero tsaka hindi ka nito sinisisi. Nag-iisip lang siya. Parang, ano na kayang ano ba dapat gawin? Ano ba, bakit ganun, ganyan, ganyan. Nag-iisip lang siya, pero hindi kanya sinisisi. Oo, natanggap niya na parang bigo, na andun yung pagkabigo, depression, failure, malungkot, takot, sari-sari, pag-iisip. Pero, masasabi ko na, tingin ko, kung takot kang mawala ang person mo, takot kang lumayo ang person mo, at the same time, ganun din ang person mo. Takot siyang mawala ka sa buhay niya. Pero itong person mo, malamang nasa ngayon lang siguro. Siguro after ng mga ilang taon, malamang na may ibang plano siyang gagawin sa kabila ng magiging past na tong baka yung iba sa inyo magiging nangyayari sa kasalukuyan. Kasi magiging past na itong kaganapan. So nakakita ko dito na etong person mo, may ibang plano siyang gagawin sa kabila ng may takot din siyang makipagsapalaran. Kaya, for example, hindi ka magkaanak o hindi kayo magkaanak. Tapos, siguro natatakot siya or maaaring ikaw din, ikaw nang babahala kung anong gender mo. Or baka pareho kayong Aquarius. So, may takot na baka mangaliwa dahil ganito ang kaganapan na nangyari. So, hindi ko masasabi na magiging loyal ang person mo. Maaaring sa ngayon, oo pa, loyal pa. Maaaring hindi ka niya iiwan. Pero, tingin ko maghahanap to eh. And kahit na maghanap siya, hindi ka naman niya iiwanan dito. Which is mangyayari, playing safe siya rito. Maghahanap siya sa iba, pero hindi ka niya iiwan. Maaaring wala talaga siyang balak,
na magloko o kung ano man, pero may darating ihahain ito sa kanya ng universe or maari sa inyong dalawa. Dadalhin ng tadhana itong panibagong pagsubok na tingin ko meron kayong mga unexpected obstacle na mararanasan. Maring nararanasan nyo na ngayon o ngayon pa lang mararanasan. Parating pa lang. Baka maghanap ka ng ibang matatakbuhan, mahihinga ng tulong, or etong person mo ang maghanap ng iba dahil sa meron siyang gustong ma-achieve na hindi mo na ibigay, Aquarius. Or meron siyang magawa siyang malaking kasalanan na para sa'yo, malaking kasalanan yun. Na mahihirapan kang patawarin ang person mong ito at kailangan nyo talagang gumawa ng malaking pagpaplano, malaking pagdidesisyon na tingin ko hindi lang kayong dalawa ang involved. Meron pang mga ibang taong involved, maring family nyo, kanya-kanya nyo family, or baka yung kung ano man yan, ibang tao pa, na nakikita ko in the near future pa naman ito. At mawawalan doon ng control. Dahil sa kung anong kagustuhan, gustong may hinahanap. Dahil hindi na, mawawalan nga ng control eh. Kaya tinan mo yung lobo. Lumayo na ng papalipad ng palayo. Kaya yan ang sinasabi ng barahan natin dito. So malamang yung iba sa inyo, Aquarius, medyo parang malungkot ang ending. Pero in the near future pa naman to, posibleng maganap. So ngayon, meron talagang mga kaganapan na hindi natin maiiwasan. Pero meron naman tayong, pwede naman natin i-switch yung ating mindset. More on maging maunawain, more on magkaroon ng pakikiramay. So, lahat yun, pwede naman natin magawa ng paraan, which is, oo, masakit, pero I'm sorry, Aquarius, baka yung iba sa inyo hindi pa kayo spiritually awakened, pero kung sasabihin ko sa inyo, pagka once na naging spiritually awakened na kayo, etong kaganapan na nangyayari ito, illusion lang talaga to. Totoo ang sinasabi ko, Aquarius. Oo, may tayong mga karanasan na masakit, hiniwalayan tayo, niloko tayo, kung ano-ano, pero kung mahirap i-explain sa inyo, baka hindi nyo maintindihan itong sasabihin ko. Pero alam mo, Aquarius, pag spiritually awakened ka na at mataas ang vibration mo, hindi yung third eye na sinasabi ng sa sangkatauhan ngayon. Kasi marami na ngayon tao nagiging spiritually awakened. Mamaya after nitong reading na to, panoorin mo yung isi-share ko sa iyong third eye at ang spiritual eye, kung anong pinagkakaiba niyan. Kaya palagi ko sinasabi sa reading ko, kailangan itaas nyo talaga ang vibration frequency nyo. Dahil the more on tumaas ang vibration frequency nyo, the more na maglalakas ang inyong intuition and magiging spiritually awakened kayo. Baka yung iba sa inyo, ito na yung pinaka-trigger ng spiritual awakening nyo. Meron na kayong pinagdadaanan, depression, anxiety, at yung takot nyo. Ngayon, alam mo, Aquarius, etong mundo natin, nagko-collapse to. Pagka mataas, alam mo yung electric fan, 'di ba? Pag mabilis ng ikot ng electric fan, hindi mo na nakikita yung shape ng niya, ng propela, 'di ba? Yung electric fan, 'di ba? Kasi malakas na yung ikot eh. Kaya pag mataas na ang vibration mo, umiikot ka na, wala na to. Hindi mo na nakikita itong shape na to. Etong mga baraha, nagko-collapse yan. Kaya ko sinabing illusion. Kaya totoo yung sinasabing quantum physics, multiverse, totoo yun. At yung panoorin mo yung pelikulang Matrix. Alam mo yun, di ba? Panoorin mo, ganun. Halos ganun. At saka panoorin mo yung Harry Potter. Ako, first time po nakita yung Harry Potter na movie. Alam mo, super na resonate ako. Kaya sinishare ko sa inyo ang malaking pagkakaiba talaga ng taong may third eye at ng taong may spiritual eye. Kasi may discernment. At hindi mo na kailangan pa mag-alay ng dugo ng kung ang iaalay mo ang buhay mo. Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, Aquarius, hindi ka na andito para magpayaman or kung ano-anong gagawin mo. Andito ka, una-una, para sambahin ang Panginoon. Okay? And then, etong mga nangyayari sa inyo, sa atin, experience lang to.
Okay? So Aquarius, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Walang problema yan. Okay? Dahil hindi naman talaga lahat sa inyo makaka-resonate dahil hindi ito pang personal. General to. At kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. Okay? Aquarius, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo sa like, share, and comment. At ito, after nito, may video pa akong i-upload. Ididikit ko dito, panoorin mo. Okay? Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually ito sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, ito image lang to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa'yo? Ni Hesus Kristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa'yo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun eh. Diba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo nandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito, kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron niyang stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. Diba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan. Third eye lang nga meron sila. Ito lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa'yo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. Diba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light, dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. Diba?
Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So kada may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan, na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yung 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then, pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then, ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi, hindi naman porket perfecto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, itong liwanag, itong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, saktan mo yung kapitbahay mo, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. Di ba? Kaya nga, Christ consciousness na andito. Which is, ang Christ naman meaning is anointed. Di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach mo yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet, lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo.
Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging prophecy, propesya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang magchismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Unang-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No. Hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama. Basahin mo ang Biblia. Yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. 'Di ba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na.
kumbaga possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. 'Di ba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.